Hello, what's up? This is Godman back again for another video. So, meron po tayong mga bagong Ugreen. These are actually power banks. Wireless at saka portable lang talaga na wired naman. So, meron tayong 145 watts, 20 watts, 20 watts, and 20 watts, 10,000, 10,000, 10,000, and isang 25,000 mAh na power bank. So, i-unbox natin to and this will be a demo lang po. Hindi po ito full review. These are just demo. So, being a fan, alam nyo naman na fan talaga ako ng Ugreen at mga gamit ko talaga dito. Totoong Ugreen, hindi po ako nag-recommend ng brand na hindi ko rin talaga ginagamit. So, gamit ko po ang Ugreen na brand dito sa bahay. So, you know, ito may malapit na charger sa akin. Kita nyo naman, dito pa lang, sa wire pa lang. Oh. Yeah, dumi na nyo, no? Yan, may dumi-dumi yan. Para proof na ginagamit talaga yan. Madumi yan. Yung ali-alikabok. Ugreen talaga rito. Gamit na gamit ito sa bahay. So, yan. Now, they asked me to demo this para ipakita sa inyo. Siyempre, promote na rin din. And siyempre, hindi naman ako tatanggi. Ugreen ito. Like I said, fan ako nito. So, isa-isahin natin. So, unahin natin muna itong mga wireless versions nila. So, dalawang version. Anong pinagkaiba ng dalawa? This one is magnetic attachment. Ito, isahin natin. Tabi natin. Ito muna tayo. Focus tayo dito sa isa. Magnetic attachment, snap and charge. 7.5 watts lang po ang magnetic fast charging niya. So, medyo slow charging ito. Pero, yun nga, magnetic. And then, 20 watts USB Type-C two-way fast charging. So, yung wired niya is 20 watts lang. So, this is not super fast charging. This is like 20 watts and 7.5 watts. Yun yun. Flight approved. So, pwede po itong dalhin or ipasok sa aeroplano. Wala po kayong issue dito sa model na ito. So, buksan na natin. So, bago tayo dumiretso, ito ay supported niya ng mga input. 15 watts, 9.2, ito ay 20 watts and 12.6. At 12 volts, 1.6 is around 15 watts din. Sa output naman, kaya po niya mag-charge ng 15 watts, 20 watts, and 15 watts ulit. Total output, 15 watts max. Wireless charging output, 15 watts din. Polymer lithium-ion battery, 10,000. Rated capacity is 6,250 mAh. Take note, rated capacity po is 6,250 mAh. Rated energy, up to 10,000 mAh. So, just in case lang, mag-expect kayo, ito po yung kanyang mga rated capacity at saka yung rated energy. Alright? Siyempre, curious na ako. Gusto ko na makita siya. To be honest, hindi pa ako nagkakaroon ng sarili kong MagSafe charger. Meron po akong Apple na unit pero hindi ko pa po ever na ito yung wired. So pwede siya both wired and wireless. May kasama po tayong manual, of course. May manual tayo dito. So hindi natin kailangan to. Ito gusto ko na makita. Maliit nga lang talaga siya, no? Sana natin. Uy, kulay beige. It's not really white. It's beige. Ito yung white. Kita niyo yung pagkakaiba. Okay, so konting tour lang tayo. Dito, I believe, yung pinaka-contact point kung saan tayo pwede mag-charge. LED light ito malamang. Ugreen branding. Meron tayong Type-C rito. Mukhang power button ito. Yep, power button. In and out, tumatanggap siya. So, pwedeng mag-charge dito at pwedeng dito rin siya i-charge. Ito, LED indicator siguro kung ilan na lang yung capacity niya. And then sa paligid, wala naman, basic. Parang itong linya lang na beige. And then sa likod, naka-indicate lang dito yung mga capacity niya at yung mga allowed or mga compatible sa kanya na charging scenario. Alright. So, testing na natin. Oh, hopefully gumana. May charge sana. Ayun. Nag-blink. 2 bars. Oh, nag-charge. Okay, so meron tayong 2 bars. I believe mga 50% lang ang charge. Ang capacity ngayon. Factory charge ito. So, gumagana. It works. That's good. How about the wired? Ay, kumakapit. Ang tindi. Ang lakas ng magnet po nyo. Good. So, kung naghahanap kayo ng MagSafe style, ay, matibay nga. Oh, solid. For comparison lang, di ba lately na review ko yung Infinix Note 40 series. So, meron silang mag-charge. So, may magnet din naman yun, but not like this. Yung tipong kahit tumakbo ka, okay lang. Ang lakas ng magnet. Solid. Okay. Okay sa akin to. Panalo. Swak. So, and makakapag tamang-tama. Kasi isa sa mga problem ko actually dito sa iPhone 14, kaya hindi ko siya madalas gamitin, is kapag nasa labas ako, naaabutan ako ng low bat. Yeah. That's honest review sa inyo. So, mga mahilig dyan sa iPhone, yung hindi Pro Max, this one is iPhone 14 Pro lang. So, for the longest time na ginamit ko na siya, mahigit ng isang taon, magdadalawang taon na yata ito, hindi ko talaga siya mapaabot sa bahay. Lagi na alis ako ng umaga, may lakad ako. Hindi ko siya mapaabot ng gabi
na hindi pa ako lobat kasi sobrang active po ako sa social media and so on and so forth. So, having this Ugreen na accessory, para tuloy ako may dalang dalawang battery. Yes, yung mismong built-in, yung pag umalis ako, full charge siya. And then this one, meron tayong at least 10,000 mAh battery. Pero yung rated capacity nga nakita natin ba 6,000 plus. So, sabihin nating 2 kalahati. Yan. 2 kalahating battery ang dala ko. And for sure naman, no, makakauwi na ako na meron pa ring charge using this. Ang lakas kumapit ng magnet. Impressed ako rito yung Ugreen. Very good. Very good. And charging talaga siya. Not bad. So, pasado sa akin, this is the Ugreen. Wala nakalagay, pero iwan ko yung link dito sa video description in case na curious kayo or interesado kayo rito. Solid. Alam ko gumagana rin ito even with Samsung na may support for wireless charging or sa smartphone nyo na may wireless charging. Wait, test ko nga rin sa Infinix kasi nandito pa naman yung Infinix kung gagana ang wireless charging nito sa Infinix Note 40 5G. So, ito nga siya. The Infinix Note 40. Gagana kaya? Oh, holy! Gumana! And slightly may magnetic effect. Medyo kumakapit ng bahagya, pero hindi siya yung kapit na kapit kagaya sa iPhone. But it does work. So, nag-work nga. So, gumagana siya kahit anong smartphone na may wireless charging or at least ganito na feature. So, I'm pretty sure gagana rin ito sa Samsung. Mamaya pakita ko sa inyo kasi ito gamit ko ngayon Samsung. So, mamaya papakita ko sa hiwalay na clip. Siguro, ipapato ko na lang dito sa screen kung mag-work din sa Samsung. But, it does work dito sa Infinix po natin. You know, charging, wireless. Yes! It works. So, okay to. So, pwede ko pala siyang sabihin na semi-universal itong Ugreen na wireless charger na to. Magnetic wireless power bank. Very good na to, very good. So, pasado siya. Ito, actually, na-excite ako. Magagamit ko na finally ang aking iPhone na hindi na ako mag-worry na malobat agad sa maghapon. Lalo't hindi ako makakauwi talaga sa maghapon. Good job dito. Yes! One down. Next, ito naman, another wireless charging din from Ugreen. This one, ibang itsura. 10,000 mAh din, magnetic wireless power bank din. 20 watts din ang pinaka-max naman ito. Kanina ay 20 watts din, kaso yung wireless charging niya 7.5 watts lang. So, ito yung slow charger. 7.5 watts lang sa wireless charging. 20 watts sa wired. This one is 20 watts, ano ba to, sa wired o sa wireless lang? Wireless charging, wired fast charging. So, yun, supported nga niya wired, magnetic wireless charging, at may kickstand daw siya. Uy, okay, mas ano to ha? Mas may dagdag feature. So, USB-C input, 15 watts, 20 watts, and then 15 watts ulit. USB-C output, 15 watts, 20 watts, 15 watts. USB-A output, 15 watts, 18 watts, 15 watts, 20 watts yata to. Something, mahina ako sa mate, pero umigot sa 20 watts ito. And 20 watts din. Okay, sa wireless charging output, 15 watts. Yung kanina ay sa wireless, 15 watts din naman. Okay, so hindi naman siya ganun pala kabagal. Kasi dito nakalagay 7.5 watts sa magnetic fast charging. But dito sa likod, maximum niya daw is supported naman niya hanggang 15 watts. Here, the same, ganun din, similar din. 15 watts din ang wireless max. 15 watts total output. Rated energy, 10,000 mAh. Rated capacity, 6,250 mAh. Okay, good to know. At least honest sila sa part na yan. Okay, check na natin. Buksan ko muna saglit. Wait, tabi. So, parang same lang din sila halos nung una. But this one meron siyang stand. So, yun ang nadagdag. I-wonder kung magkano ang price nito. Pero mamaya, papakita ko na lang sa inyo sa screen. Tapusin ko lang itong saglit ang mga pag-unbox nito at pag-demo sa inyo ng konti. Okay, halos same nga lang sila. Same size din kaya. Tapos meron tayong manual. Ay, may kasama tong ano. May kasama siyang pouch. That's nice. Okay, I like this one. Kanina walang pouch. Ito, this one may pouch. So, I'm assuming na mas mahal to ng konti kasi may pouch. And of course, meron din siya sariling Type-C to Type-C na charging cable. Tatabi muna natin to. Ito, gusto ko na to makita. So, this one is black.
Okay, so konting comparison muna tayo ha. Gusto ko lang makita yung difference nila. So, sa harap, mas malaki siya ng konti. Itong itim, as you can see. Pero similar yung itsura. Dito nga lang Ugreen. This one is more for you. Sa taas, okay, dito may prints. Dito wala nakasulat. Sa kanan, wala. Pero meron dito USB Type-C. Sa kaliwa, meron ditong button and some other prints din. Sa ilalim, Type A. Dito Type-C. So, dito, isa lang ang slot. Type-C, in and out dito na. While dito sa itim, wala yung Type-C, wala yung Type A. Dito, in and out. Dito, pwedeng out lang. So, dito, pwede mag-charge ng slow charger sa mga slow charger na smartphone. Dito, pag medyo gusto mo isagad yung 20 watts, in and out naman dito. Dito mo i-charge yung mismong power bank. Good. Tapos meron siyang stand. So, ito yung added feature. Alam ko may paggagamitan naman tayo nito. Try natin yan pareho. Test ko na muna. Test naman natin siya ngayon. Hopefully gumana. Oops. Okay. Magnet. Oh, makapit din. Malakas yung magnet. And yep, it's now charging. Charging na rin siya. And gusto kong, actually curious ako dun sa ano eh. So ganito. Pagagamitin ko siya na ganito. Okay, pwede yan. So kapag manonood ako ng movies, nakaisip ako, parang mas gusto ko nga to. At least pagka nanonood ako ng movie, like, mahilig kasi ako sa anime, so I believe panalo sa akin tong isang to. Yeah, gusto ko to. Mas gusto ko palang gamitin to kaysa dun sa beige. So dalawa na ikikip ko. Good. Yeah. And of course, siyempre tetest din natin yung kanyang wired charging. Hindi lang puro wireless. Teka, bago lahat, gusto ko muna test kung gagana siya rito sa kay Infinix. And yes, gumana kay Infinix. Good job. Now, for the wired, gusto ko i-test yung wired niya kung okay nga. Okay. And then this one here. Charging naman siya pero hindi na-activate yung super fast or yung basta yung ano niya, yung parang turbocharge na something. Hindi nag-activate pero charging pa rin naman. It's not bad. So okay, it works naman. So, syempre gusto ko rin i-test. Gusto ko lang out of curiosity lang din. Gusto ko namang i-test sa iPhone pero dito sa Type A tayo sasaksak. Okay, and siguro kung may kulang man, nakukulangan lang siguro ako sa kanya is wala siyang LCD display para makita kung, alam mo na, dagdag information lang, but it's okay. As long as it works, okay. Nag-charge nga siya. Ayan, charging. Good. So, it works din kahit yung Type A niya. So, mas okay, para sa akin mas okay to kasi at least may options ako. Kasi meron tayong Type A, Type C, and then wireless. Dito kasi, Type-C lang and wireless. Pero I'm sure siguro mas mura naman ito compare dito na baka mas malalaman natin ng price siguro mamaya wait lang natin chill. This one, mas marami akong options dito or mas marami siyang pakinabang sa akin. And of course, mind you na ito ay rated lang yung capacity niya sa 6,000 mAh. So, basically, isang phone mahigit lang ang ma-charge nitong power bank na to. At least malinaw tayo sa expectations na yan. Anyway, continue tayo. So, meron na tayong dalawa. Tabi mo na yan. Tabi mo na to. Now, lipat tayo sa mga wired naman na portable power bank. I believe wala itong wireless charging support. So, konting expectations lang. 20 watts for iOS max. Sa Android naman, 22.5 watts. Ultra slim, safe charging, good. Ito ang gusto ko sa Ugreen, meron siya mga ganitong feature. Safe charging, iwas sabog, iwas putok, iwas sunog. Of course, depende naman sa gamit. Kung papalakulin mo to, di siyempre sasabog ito. Pero normal use, ba't ko ba naiisip yung mga ganung bagay? Flight approved, so pwede nyo pong bitbitin ito sa aeroplano. Just like the first two, pwede po. And 10,000 mAh yung kanyang advertised. But of course, malamang ito ay nasa, tama nga ako, 6,250 mAh ang rated capacity, 15 watts, at ito yung iba pa mga capacity niya or compatible na isaksak sa kanya ng mga charging speed. Alright. Again, 10,000 yung market, rated is 6,250 mAh. So, test na natin. Ito, may LCD display na. So, good. Sana yung wireless na nilagyan na rin ng LCD display, but siguro baka gumamit pa yun ng ng kuryente pa maki-share pa. Pero dito rin same lang din naman ang capacity. Why not, diba? But anyway, explore na lang natin. So, as usual, ganun din. Meron din tayong mga manuals, instruction, etc. And yung wire actually nandito sa ilalim. Okay. So, meron tayo dito Type A to Type C na cable.
Alright. Siyempre, bubuksan. At ito ang kanyang itsura. Okay, so mas magaan siya actually. Kahit na mas malaki ito, pero mas mabigat ito. Okay, that's weird. Pero sabagay, 10,000 mAh. And compare sa size. So yan comparison lang. Just in case na para may idea kayo. So, yan. Maliit yung una, pangalawa palaki ng palaki. And this one, mas matangkad. Pagdating naman sa kapal, halos pareho lang. Hindi mo nagkakalayo, konti lang ang difference. Konting explore. Meron tayong Type-C, Type-A na port. In and out, ito naman ay out lang. So, dito mag-charge. Ito, pwede ka dito mag-charge at pwede din dito siya i-charge. Sa kabila, meron tayong button dito. Power, I believe. Wala na dito. Wala na rin dito. And dito sa likod, konting prints lang ng mga capacity niya or mga compatible sa kanya na charging operation. Yan. Okay? So, test na natin. Currently, meron pa tayong 38% sa 10,000 mAh. Pero gaya nga na nakasulat sa kanyang box, 6,250 mAh lang yung rated niya. So, yung Type-C to Type-C muna tayo. I hope it does work. Yun. Yeah. Ito. Supported niya ang fast charge. Kanina, dito sa mga wireless, charging lang. But this one, at least dito, supported niya ang fast charge. Okay, good. Na-activate yung fast charge dito sa walang wireless version. So, ang may offer lang nito is one charge mahigit lang na, kumbaga, parang isang 100% lang. To be safe, isang 100% lang na full charge from 10%, sabihin natin, 10% to 100%. Yun, to be safe. Yun talaga, pupuno nyo lang to isang beses lang. Kasi, low capacity. So, mas realistic to actually sa sinasabi niyang capacity kaysa dun sa ganito rin kaliit pero sasabihin 50,000 mAh. Yun ang kalokohan. This one at least 10,000. Totoo talaga siya na naglalaro doon. And naka-indicate naman sa box na ang pinaka-rated capacity niya is 6,000 plus lang na mAh. So goods na to. So at gusto ko rin i-try actually yung kanyang Type A. Sabi natin lang ito saglit. Salamin ko lang yung Type A niya. Buksan na natin. Gusto ko lang makita na gumagana siya. I hope it does. Parang malaking fail naman kung hindi, di ba? Yun. So, charge natin. Ma-activate din kayo yung fast charging, malabo siguro. Hindi mag-activate dito ang fast charging kasi charging lang. Kasi Type A eh. Usually sa mga Type A kasi slow charger po dito. Bihira po tayo makakakita ng Type A na super fast charging. Yeah. Ang super fast charging talaga usually ay nasa Type C to Type C. Yeah. I'm not saying na 100% na lahat ng Type A hindi kaya fast charging. Kaya rin naman pero kailangan modified yun. Like sa mga Xiaomi, yung pinaka nila. Basta may ginagawa sila doon na para ma-supported ng isang Type A na more than 50 watts ang speed. Pero bihira po yun. Again, sobrang yun. Usually talaga pagka Type A, slow charger po yan. Anyway, gumagana, it works. And wala naman special dito sa isang to except sa supported niya ang fast charging. Good job. Gumagana rin ba kaya to sa iPhone? Siyempre, itatest ko rin yan. Para mabilis lang. Tingnan ko lang kung magpapakinabangan ko rin kasi siya. And, yeah, it charges. Ayun, nag-charge. Good. Okay na sa akin yan. Basta as long as it works, feeling ko mapapakinabangan ko yan. Yeah, I'm not sure kung ibebenta ko dito. In my mind, parang ayokong ibenta to lahat. Feeling ko magagamit ko kasi to like sa travel, so on and so forth. And finally, lipat na tayo sa pinaka matindi sa lahat. This one has 25,000 mAh. Ramdam ko actually ang bigat niya. Parang itong tatlo pinagsama sa bigat. And this one also supports 145 watts. Like kanina pa tayo, 20 watts, 20 watts, 20 watts. And then suddenly biglang jump sa 145 watts at 25,000 mAh. Wow! And supported din niya ang power delivery 3.1. That means efficient po siya. Less tapon sa charge or battery or kuryente. 140 watts max. Okay. Okay, 145, 140. Okay, at least 140 watts. Single port, fast charging. Basta single port lang daw, huwag sasabayan ng iba. Supported niya hanggang 140 watts. Yun ay kung supported ng smartphone mo ang 140 watts. Of course, kung mabagal ang smartphone mo, yun lang ang susunod. Lagi pong tatandaan nyo na rule sa ganito, kapag bibili kayo ng kable, ng charger, ng charging brick, ng power bank, lagi nyo pong tatandaan na yung mas mababang capacity, like yung phone mo, kunwari, ang phone mo capacity lang ito hanggang 10 watts lang. Tapos bumili ka ng 145 watts. Ang masusunod po yung 10 watts. Okay? What if baliktad? Supported ng phone mo 100 watts. Pero yung nabili mong power bank hanggang 10 watts lang ang bilis o yung fast charging niya hanggang 10 watts lang. Anong masusunod?
yung mas mababa, yung 10 watts lang. Laging tatandaan nyo kung alin ang mas mababa, siya ang masusunod. Kung mas mababa ang charging speed ng smartphone mo, masusunod ang smartphone mo. Kung mas mababa ang charging speed ng charger mo, charging brick, yung kable, yung capacity ng kable na binili mo, or yung mismong power bank, ang masusunod yung mas mababa. Okay? Yung power bank or yung kable or yung charging brick na mabagal. Yun po ang nasusunod. Gusto kong clarify yun kasi lagi pong tinatanong yun. What if ganito po yung smartphone ko pero binili ko is kaya hanggang 200 watts? Paulit-ulit ko pong sinasagot, siyempre, yung kung alin po ang mas mababa, yun ang masusunod. Okay? But anyway, isa-isayin natin para makita nyo lang may idea kayo. 25,000 mAh, ang rated capacity niya is 14,500 mAh lang talaga. Yung rated capacity po ito ha. Battery rated energy 90 watt-hour. Tapos ito yung mga supported po niya na charging na scenario. 5 volts, 3 amps, so 15 watts. Ito na 1827 watts. Ayan, masyado marami. So, screenshot nyo na lang kung gusto nyo yung tandaan or curious kayo para kung gusto nyo bilhin to, at least may idea kayo kung ano yung mga supported niya na mga watts. Okay? Hopefully, pasok dyan yung sa smartphone nyo. And then, dito, pwede po niya i-charge ang laptop nyo, smartphone, and then another laptop. Okay? Sa lahat ng Type-C, pwede laptop, and then phone dun sa Type-A. Pero pwede rin naman pong i-charge ang inyong phone dito sa Type-C. Yan ay kung gusto nyo lang naman ng diagram. Okay, ganun din naman. Max 65 watts, high speed. Okay, ito pag single port lang, pag isa lang, kunwari laptop lang, or laptop lang, kaya po niya hanggang 140 watts. Given na yun, so buksan na natin. Ayun na nga. This one mabigat talaga, solid. Malamang. Dapat lang kasi mas mataas ang supposedly capacity niya. Like yung sabi rito, 25,000 pero 14,500 mAh yung rated capacity. But, malalaman natin, ay, okay, solid nga siya. So, size pa lang, kitang-kita na natin. May kasama po siyang isang cable. Yeah, mas matigas ang cable na to compare sa kanina. Yeah, makikita natin yung difference ng capacity rito. Ramdam mo agad ito na malambot. Halos same kapal din naman pero malambot yung cable nito kasi nga low capacity lang ito. This is 20 watts. But this one, na supposedly supported ang 140 watts, ang kunat ng wire niya. Iba. Yan na, isa sa mga ano nyo, pag bibili kayo ng mga kable ng pang-charge nyo, ano nyo yung kapal at lambot. Okay? This one, pareho ng kapal, so mahirap i-distinguish. Pero pagka ginalaw mo sila, napakalambot po nitong 20 watts. Lambot lang, oh. Yeah. This one, kunat, lumalaban yung tibay or yung tigas ng kanyang material. Mas okay dito. So, dun, ano lang, pagka curious lang kayo kung paano pumili ng charging cable. Okay? Kung nasa inyo pa ang charging cable nyo, kahit sira na, basta nasa inyo pa, dalhin nyo para may comparison kayo pag bibili kayo ng charging cable. Kung sobrang lambot ba nun or matigas at makapal. Kaya nito. Okay? Segue lang yun. Continue tayo. Tatabi ko lang to. And gusto ko na makita ito. Uy, napakalaki talaga niya in fairness. So, pagtatabihin lang natin ha. Para may idea lang kayo. So, makikita nyo naman. Yan po ang sizes nila. Ang cute. From pinakamaliit ngayon sa pinakamalaki hanggang 445 watts and possibly 25,000 mAh na capacity. So, tabi na natin. So, konting tour lang tayo. Nandito sa kabila is, yeah, sa gilid niya, 25,000 mAh nakasulat and then some compatibility ng mga wattage. And then, wala rito nakasulat. Dito, meron more than power. I believe ito yung LCD. Ayun, 38% lang capacity niya. Wait, ito ba ay pwede sa flight? Okay, good. So, kahit napakalaki po niya, 25,000 mAh, as you can see, this is flight approved. Pwede po ito sa aeroplano kahit na malaki yung capacity. Okay? Save po kayo. Papasukin po kayo sa aeroplano rito. And then, dito sa pinaka-charging ports niya, meron tayong out sa Type-C, in and out sa Type-C ulit. Ito yung pinakamabilis, 140 watts. Good. Gusto ko yung mga ganito, yung nakasulat, naka-indicate para hindi ka nalilito. Kung alin ba rito sa mga butas na to ang fast charger? Ito, nakasulat na. Sana lahat ng power bank ganito, nakasulat, naka-indicate kung alin dyan ang fast charging at slow charging ng mga ports. Kasi bihira ka makakita ng ganito eh. Agree ba kayo? Sana nakasulat na. Kasi ang dami talaga, marami nang dumaan sa aking power bank and usually wala talaga nakasulat kung alin doon sa kanila ang fast charger o slow charger. And this one, out 3. So tatlong ports na pwede ka mag-charge at isang port na pwede siyang i-charge. Andito yung in and out eh. In, out. Good. So, of course, wala itong MagSafe or wireless charging. So, direct tayo sa wires. Type-C.
tingnan natin kung ma-activate yung fast charging dito sa sinasabi dito ng fast charging. Dapat ma-trigger dito kay Infinix yung fast charging feature niya. And let's see. Charging lang. Hindi supported. Ayun. Binaliktad ko yung Type-C. Bigla nag-supported na siya. Hanggang 33 watts max. Which is 33 watts naman talaga max nito. Okay. So, kapag ganun pala, is babaliktarin nyo lang yung Type-C. Or, from here, inikot ko lang pa ganun eh. Tapos, sinaksak ko ulit. Saka siya na-activate. Kala ko hindi siya supported. So, ganun lang. Lalaroin nyo rin minsan kung baka mali, baka yung ano lang, pagkakasaksak lang. So, kanina kasi ganito ang saksak. Baliktarin natin. Ayun. Kanina hindi lang pala na-trigger. So kahit baliktarin ko na siya ngayon, okay lang. Nagti-trigger na siya ngayon yung kanyang fast charging. Okay. So yan, kita nyo, max charging supported nga niya. Dito sa kabila, slow charging I believe. Ito yung dapat i-charging lang. Ayan. Oy, supported din. 33 watts. Supported. So both. Sa bagay, nakalagay din naman yata rito, supported dito hanggang 60 watts eh. Dito lang talaga yung 140 watts. I believe dito hanggang 60 watts ang capable base dun sa nakasulat sa box. Now, gusto kong i-try kung gagana naman din siya sa iPhone din. Siyempre gusto natin i-try yan. Ito yung sa iPhone. Okay, let's do this. iPhone. Siyempre dito hindi lalabas yung mga fast charge na yan. Basta kita lang natin gumana. Okay, nag-charge na siya. Pwede na yan. Solid na po yan. So, nag-go-work siya. Yun! Siyempre, out of curiosity, ang laki nito, 25,000 mAh, remember? I wonder kung kaya niya rin i-charge yung laptop ko since... wala lang. Check natin. I assume kaya kasi Ugreen ito eh. And sayang naman kung ganito kalaki eh. This has 25,000 mAh tapos hindi niya pala kaya. So, try natin. Since ito namang laptop na to, this MacBook, ang pinaka-support nito is around, I believe around 30 to 60 watts. Kasi yung charger na kasama nito sa box is 30 watts. So 30 watts supported nito na charging speed. And this one has, remember, 140 watts. So, malaki ang trust ko na kaya nito i-charge, of course. Supported nito, imposible hindi. And here we go. See. Supported nga niya. Look. It's charging now. Definitely charging. Supported po niya laptop. And I believe dahil 25,000 ito, and ang kanyang actual na capacity is around 15,000, pwede kong i-charge ang laptop ng at least 2 to 3 times. Kaya nito i-full charge ang laptop ko 2 to 3 times since 25,000 ito, and MacBook naman kasi around, I believe 6,000 mAh lang yata to. So 2 to 3 times possible. Okay? Kahit nga one time lang, malaking bagay na nadala ko to siguro kapag aalis, like ilang araw ako sa labas, like travel, pwede. Solid. So yeah, supported po nito ang laptop. Kung naghahanap po kayo ng power bank, actually, aware naman ako na may power bank ang Ugreen, pero first time ko kasing makagamit ng actual na power bank from Ugreen. And ito po sila. So again, demo lang po itong video na to. Hindi po ito review ha. This is just a demo review. And kung gusto nyo, pwede kong i-review din. Balikan ko kayo after a month na gamit siguro. Gusto nyo ba? Sabihin nyo lang sa comment section kung gusto nyo. Balikan ko kayo. But this one, demo lang po ito na video. Parang more ang pinapakita ko lang na nag-i-exist. May ganito po si Ugreen sa kanilang line of products. Okay? Kung ako tatanungin, favorite ko, ano, alam nyo ko rin? This one. The second one. Yeah. This one kasi feeling ko talaga magagamit ko siya. Plus meron siyang extra features kasi na merong stand. Which is, pwede ako manood ng movie gamit ang iPhone ko. And hindi ako mag-worry na malobat agad. Since, eto nag-charge eh. So yeah. Good job dito kay iPhone. I like this. Magagamit ko to. And plus, meron siya mga extra ports. So, this is my favorite part. So, speaking of favorite part, baka curious na rin kayo. Ito po yung price niya. Yan. So, tingin nyo, sulit po kaya ito? Kayo na po mag-decide. Pag-usapan natin sa comment section kung tingin nyo sulit ito. Of course, kung interesado po kayo, kung gusto nyo makabili nito, kung di ko nagkakamali, sale po sila, mega sale po sila ngayong June 6. And itong video na to, I believe magla-live ng June 6. So if ever man na interesado kayo, gusto niyo mabili ng mas mura, again, mas mura, makakakuha po kayo ng discounts. I believe around 10% to 50% ang madi-discount nyo. Yes, samantalahin nyo po, mega sale po sila ngayong June 6. Alright? Iwan ko yung link sa video description. If ever may coupon code or voucher code, iiwan ko rin dito sa comment section or iiwan ko sa video description. Hanapin nyo na lang po.
samantalahin nyo na lang. Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon. Sana mag-iwan kayo ng isang like man lang or anything. I don't know. I'll talk to you again soon.